Okay, kung halimbawang inalis ang lahat ng mga hindi mo unang kailangan, ano pa ba ang mga natira kung saan pwede kang mag-umpisa ng tunay na spiritual life kay God? Ano pa ba ang mga natira kung saan pwede kang mag-umpisa ng tunay na spiritual life kay God? Number 2, matitira din ang Biblia. Sa nakaraang video natin ay kaligtasan yung number 1 ano? Okay, dito, ang tanging dahilan na nakikita ko sa umpisa, ba't ka magbabasa ng Biblia, ay para maunawaan mo kung ano ba yon. Nung wala pa akong mga bokabularyo ng simbahan, isip ko sa Bible ay, ano pa ba ang nilalaman nito? Saka, bakit ba lumalagpas sa tao ang kaligtasan napakabigat ng halaga nito sa buhay na ito. Nasubukan mo na bang sa kalagitnang episode, halimbawa episode 5 ka, unang nakapanood sa isang series na nakita mo at nawili ka? Nagustuhan mo ito at nag-enjoy ka, kaso may mga hindi ka lang naintindihan? Natuwa ka sa mga halimbawa aksyon, suntukan, pero hindi mo alam bakit sila naglalaban o ano ang pinaglalabanan nila. Hindi mo ma-enjoy ng gusto yung pagpapatuloy sa mga episodes dahil hindi sapat yung alam mo sa istorya. Hindi ka sigurado sa mga naunang detalye. Karaniwan, yung mga tao ay pumupunta sa episode 1, sa unang episode. Katunayan, kailangan mong magsimula para maintindihan. Kasi nga, paano ka malilinawan mismo sa mga tanong mo sa kwento? Ang ganda kaso may mga hindi ka alam. Di ko naman sinasabi na ang Biblia ay isang kwento lang din sa TV Ang ibig nating sabihin, ang pakay po natin talaga sa Biblia ay makaunawa po tayo sa salita ng Diyos. Pero sa totoong buhay, ang nangyayari ay hindi na talaga binabalikan ng mga tao yung mga naunang episodes. Mga naunang episodes ng sariling kasaysayan ng tao, ng mundo, at buhay na nasa Bible. Ako, ang nakikita ko ding hindi na mag-aabala panoorin yung mga unang episodes ay, syempre, yung mga taong tinanggihan ang maalaman yung mga bagay-bagay at kadalasang ang focus ng isip nila ay ang sarili lamang. Sa totoong mundo, pinalala pa ito ng katamaran, ng pagiging arogante, ng mga libangan at marami pang iba. Kasi napasok na sa buhay, gusto mag-enjoy sa takbo ng kwento nito pero ayaw intindihin yung mga kung ano ba. Kung hindi ito yung mga taong alam lang nila si God at ilang mga Bible verses pero hindi talaga nakakaunawa tapos ayaw lang nila sa kwento. Yung iba, pwede ding mga relihiyoso lang na hindi talaga totoo ang kaligtasan at sinasabihan ng sarili, okay na ako, hindi naman ako masamang tao, wala naman akong nilalabag sa Diyos. Pero ayaw nila yung usapan na ganito. Tinatakpan lang nila yung mga mata nila. Tayo naman yung wala sa punto kung magiging isang karakter lang tayo na hindi matatagpuan sa dapat na pwesto niya sa kwento. Kasi hindi tayo yung may akda sa istorya Inaalis sa plano yung mga ganong tauhan sa huli. Saka kahit gumawa tayo ng sarili nating istorya, dahil ang pinagmulan ay hindi tayo makakapagbigay ng tuloy-tuloy na kwento. Kahit tigasan pa natin, hanggang dito na lang tayo. Si God, sa kanyang kalayan at pagiging pagmamahal mismo, ipinaranas o ibinahagi niya sa atin ang kwento niya. Kaya magpasalamat tayo na nabuhay tayo. At si God ang pag-asa natin na tinitignan sa eternity future. Number 3, panalangin. Ito din, sa pinakamababang punto din ng buhay, kapag walang magagawa yung mga bagay na pinahalaga ng tao, ano pa nga ba? Si God, yung salita niya at itong panalangin ang makikita mo ding hindi ka iniwan, hindi mawawala. Sa spiritual life, hindi pwedeng panalangin na puro emosyon naman.
magbabase ka sa Bible kung sino si God ayon sa kanyang totoong ugali at kasama ng pagsunod, kahit merong hirap, malaki ang itinutulong ng panalangin o prayer. Problema mo din ay wala ka pang pananampalataya sa umpisa o kaya mabilis mawala. Kaya kailangan mo din ay fellowship, isang grupo na sasamahan mo na mga totoong nabubuhay din kay God. Hindi mo kailangan na attendan lahat ng schedule sa church, isa o ilang service lang muna. Kasi hinahanap mo pa nga yung biblical na Christian walk o Christian living. Aaralin mo muna yung hindi ka mabubulunan. Matutulungan ka ng fellowship sa tinatawag na feeding mo, na regular mong dinadalang sarili mo doon at napananatili mo sa iyong sistema ang salita ni God, lalo na kung hindi ka pa sanay magbasa. Hindi rin kasi sarili mo lang ang asahan mo sa umpisa sa spiritual life mo kasi madali mo lang lokohin ang sarili mo. Madali ka pang bumaluktot o maging laban o bawi niyan, kaya kailangan mo ng suporta. Patuloy lang na pakikinig, sabi sa Bible, at dumarating daw ang pananampalataya. May online na nga din ngayon Yun nga lang, dapat alam mo kung ano ang hinahanap mo, kasi baka mali o ibang turo yung makita mo. Na mahirap din kasi sa kaso ko, kaya nga nagsimula uli ako kay Lord Kasi alam kong parang may mali sa dinadaanan ko. Sigad ang dahilan ng fellowship, kaya makakatulong ito sa spiritual life mo. Number 4 yung fellowship. Okay, panghuli. Number 5, pagsunod. Spiritual life kay Lord ang gusto natin, di ba? Gustong gusto ko yung hindi masyadong kailangan ng maraming kung ano-ano at yung sentido común na nakuha ko sa aming simbahan. Sabi, nakinig ka, paniwalaan mo, at sundin mo. Yan ay spiritual life o spiritual walk. Yan ay yung paano mamuhay kay Lord. So, may alam ka bang utos ni Lord? O ipinagagawa niya? Okay, hindi ganun kadali sa tao. Pero, gagawa natin kasi ng paraan para unahin yung mga bagay ng Diyos. Sasanayin mo. Ito na ang buhay natin Babaliin mo ang sarili mo. Yung, Lord, di ko kaya. Ang tamang posisyon na para sa atin Hindi lang tayo puro mga teolohiya. Mapapanis tayo dyan. Pagsunod din. Niloloko ko lang ang sarili ko kung iniisip ko na uusad ang spiritual life ko kung kakaunti o wala akong pagsunod kay Lord. Pagsunod din talaga, brother. Mag-umpisa sa malilit lang muna. Pero hindi siya parang listahan ng mga gawain lang na ginawa mo at tapos na. Oo, gagawin mo din, pero hindi ka sa sarili mong disiplina o sa sarili mong pagsisisi nakatingin. Parang ang weirdo, Pero kung naintindihan mo, ito talaga yun. Sa Panginoon lang lagi babalik ang tingin mo at wag na din mawawala sa iyo yung mga naiwan o natira nung inalis na yung mga bagay na hindi natin unang kailangan. Nung inaalam mo pa ang mga basehan kung nasa tamang direksyon ba ang spiritual life mo. Ang tao kasi nakahamig sa panig ng kapag may nahahawakan siya na pinagdaanan niyang proseso, mataas ang tsansa na dun siya manggagaling o magkakaroon ng basehan Nagbago ako kasi ito ginawa ko, kaya naniniwala ako, ligtas ako. Sa pagkakataon na ito, hindi mo inuuto ang sarili mo. Mabait si God, andito ka nga para makita at sa sarili mo malaman kung ito na yung papuntang totoong spiritual life Paisa-isa ay nagpa-practice ka na ng pananampalataya, paggawa ng turo ni God. Pag sinasabi mo ng mabuti si God, yun yung may personal na basahan na.
At doon mo matututunan na makapagtitiwala ka sa Kanya. Itong mga sa Bible, prayer, fellowship at pagpapatuloy pa sa Panginoon, bunga yan simula kasi nung niligtas ka na ng Panginoon. Dahil narinig mo na o narinig mo uli ang mensaheng ito na mula noon pa ay ipararating ng Diyos sa tao, kung kuha mo na ito ay buksan mo na ang iyong mga mata at umakto ka na. Ialis mo ang iyong isipan sa pagkabulag na gawin ng mga tao sa mundong ito. Dahil ayon sa plano ng Diyos, kapag dumating ang nakatakdang oras sa atin o kaya wawasakin niya na ng tuluyan si Satanas at ang mga naloko niya, ibig sabihin ay respetado na din ni God yung desisyon mo kung pinili mo ang Diyos o hindi. At ibibigay niya ang nararapat sa bawat isa. Sorry sa salita wag po tayong maging mangmang na paris ng mundo kung kalilimutan mo lang ito o ibabaon. Kung may babaon mo talaga. Kung hindi po salita ng Diyos ay wala na din pong ibang makakatulong sa atin. Pasuporta nga po, palike po ng mga video natin please. Salamat po sa inyo, sa susunod ulit.